Ano po ang ibig sabihin? We bow down ourselves. Pero kunyari, maliit ka, hindi mo na kaya yumuko kasi mababa ka na eh. Tama po ba? Oh. Kasi, ibig sabihin ng mababa ay, you are ready to serve other, not to be served. Jesus is ready to serve everyone. Ang kaligtasan ay para sa lahat. Amin po ba? Para lang po ba sa ilang tao? Ay, etong taong to, maldita to eh. Wag sa kanya yung kaligtasan, wag natin ibigay. Ganun po ba si Jesus? Hindi eh. Namimili po ba si Jesus? Hindi eh. But Jesus came to everyone to serve. Pero tayo, ano po ba yung mas gusto natin? Tayo yung nagsaservisyo or tayo yung pinagsaservisyon? Kasi komportable pagka tayo pinagsaservisyon, tama po ba? Pero yun daw yung pag-ibig eh. We serve other, but not to be served. Amin po ba? Next. Love that transform lives. And Jesus said to her, sabay-sabay, 시작. Go and sin no more. Everyone, let me ask you, hindi po ba kayo nagkakasala? Nagkakasala eh. But from the moment that this woman met Jesus, Jesus told him, go and sin no more. Nung binasa ko po itong salitang ito ay, truly, the Word of God changed the life of this person. Yung pag-ibig pala ay pwedeng makapagpago ng buhay ng tao. Hindi lang binago yung kanyang kasalanan, hindi lang binago ang kanyang sarili, yung buhay niya mismo ay Jesus transformed his life. Itong tao na to, dati puro kasalanan lang. Puro mga adultery lang. Puro mga, kasamaan lang. But from the time Jesus met this woman ay nagbago eh. His life were transformed. Go and sin no more. It means because there is Jesus in you, because there is love in you, you can go and sin no more. Amen? Nung wala pa si Jesus, you don't have power to overcome sin. Amen po ba? Kanina yung topic po natin ay overcome eh. Before Jesus came on this earth, you didn't have power to overcome. But now there is Jesus in you. Go and sin no more because Jesus, He can. Amen po ba? Alam po ninyo, yun po yung totoo eh. Tayo, we cannot overcome sin. Yun po yung totoo. Pero si Jesus, kaya niya eh. That's why when we receive Jesus in our life, when we discover the love of Jesus in our life, since that moment, we receive power to overcome. Nahan niyo mag-amen. Ikaw na lang sumagot, Pastor. Bahala ka dyan. You know, there is power in our word. When we claim, when we speak, and when we declare, that words happen into our life. Amen po ba? Amen. So, from the time we met Jesus, when we discover the love of Jesus, unti-unti, hindi ko rin namamalayan, yung mga bagay na hindi ko kaya dati, ngayon ay, kaya ko na eh. Amen po ba? Kahapon, kausap ko po si Brother Joma, Pastor, nahiya po ako magsalita sa harapan eh. Hindi ko po kaya mag-testimony. Yes, that is true. Hindi mo kaya mag-testimony. Kasi mahihaing tao ka eh, introvert ka eh. Pero si Jesus kaya niya. Amin po ba? Ako hindi ko kaya. Hanggang kailan hindi ko kaya? Amin po ba? Nakilala ko na si Jesus, yung pag-ibig ni Jesus nasa puso ko na tapos hindi ko pa rin kaya. Diyan. Natin diba, pagka naglalaba tayo, hindi ko alam kung ano po yung panglaba po ninyo, pero long time ago, pagka wala pong sabon, ano po ba yung mga ginagamit natin? Hindi, yung wala pang mga, dati ba may sabon na ba? Wala pa nga sabon dati. Ha?
Ay, mga panahon pa ng mga unggoy. Sam, ako kasi napapanood ko lang dati, merong mga ginagamit na mga bato. Pinapalo. Pero hindi malinis eh. Ginamitan ko ng ganito, hindi pa rin malinis. Ginamitan ko ng ganito, hindi malinis. Pero nung ginamitan ko na ng, ano pong sabon ninyo? Tide. Nung ginamitan ko na ng Tide, wow, ang puti. Ito, maganda to. Puputi dito puputi. Ginamitan mo ng Tide tapos hindi pa rin pumuti. Hindi ka puputi, gamitan ko to ng Sunrox. Tama po ba? Meron ng Jesus eh. Para bakit ganun? Wala bang lakas? Wala bang kapangyarihan? Yung pag-ibig ng Diyos? Meron. Yun ang totoo eh. As much as you receive, there is the power of God in you. As much as you receive. Amin po ba? Kung tinanggap ko sa akin, dati ako hindi ko kaya. Pero ngayon, there is someone who can overcome this weakness. There is someone who can overcome this trial, this challenge. Sige, ako hindi ko kaya. But in the name of Jesus, I will do. Amen po ba? Amen. Yes. How can we overcome? What makes us overcome something? And that is through the love of Jesus. Pwede po ba ako mag-share kaunti? Kasi nung mga nakaraang linggo, ako po ay medyo naka-experience po ng mga iba't ibang klaseng first time. Marami po kayong mga first time, di ba? Ako rin, first time magpalaki ng bata. Kasi nung last week, nagkasakit si Hayon. Ako dati, pagka nagkasakit ako, halos hindi po ako nag-hospital, hindi ako uminom ng gamot. Wala eh. Kasi sabi ko sa sarili ko, ako si Boy Tapang. Wala pa si Boy Tapang nun eh. Ako, matapang ako, malakas ako, kaya ko ito. Kaya kahit merong trangkaso, naliligo ako eh. Kahit merong trangkaso, nagja-jogging ako. Ayaw ko na maging mahina ako sa sarili ko. Yun yung mindset ko eh. Pero itong anak ko, nagkasakit. Parang ako, nanghina ako eh. Kung naman ito. Kasi kung nakita niyo po si Hayon, malakas po si Hayon. Malakas umiyak, malakas sumigaw, malakas. Malakas kumain, lahat malakas eh. Pero nung nagkasakit, parang ganun lang yung ano niya eh. Hindi na umiyak. Wala nang lakas eh. Sabi ko, ano ba yung gagawin ko dito? Kaya wala po akong nagawa, kundi nanalangin po kay Lord, ito pong ano ko, may sakit. Tapos nung sinabi ko po sa mga ibang pastor, yung anak ko po nagkasakit. Kaya nanalangin po ako sa anak ko. Sorry for the term. Sabi sa akin noong pastor. Sa Korea kasi hindi po mura ito eh. Ikaw, bobo ka pala eh. Pagka nakasakit yung bata, dapat sa hospital, bakit kayo nanalangin? Dapat check up mo na, di ba? Kasi ako nung nagkasakit, sige, pa-pray over muna kita, anak dito. Tama naman. Pero syempre dapat, pa-check mo na sa hospital. Dapat, hindi ko alam eh kung ano ba yung sakit na ito eh. Anyways, ang kinabukasan ay naging malusog naman. Pero 2 days ago, itong asawa ko naman, nagkasakit. Kaya siya naman yung nagkalagnat, inuubo. Nako, ano na kaya yung gagawin? Kaya dahil siya wala rin lakas, sino na dapat mag-alaga ng bata? Ako na kailangan mag-alaga ng bata eh. Kaya natuto na ako mag-ano ng gatas, maghugas ng mga bote, lahat maglilinis para sa, 'di ba? Hindi kasi maalikabok, hindi dapat maalikabok, 'di ba? Pero nung isang araw, 2 days ago, natulog po ako ng 11, pero nagising yung bata ng 12:30 kasi nagugutom eh. Itong anak ko dati, iniinom niyang gatas is every 2 hours, 120 millimeter. Pero ngayon,
Hindi na kaya ng 120, dapat 160, 180. Tapos madalas na kumakain. Dati, 2 times, 2 days, once in a 2 days. Nagpupo. Ngayon, 2 times a day. Nagpo. Ang dami na siguro kinakain. Kaya, itong anak ko ay gumising ng 12:30 ng gabi. So, kailangan ako muna yung, magtimpla ng gatas, magpakain. Pagkatapos ng kumain, di ba, nag-burp. Ano nang next? Kailangan na matulog, di ba? Pero itong anak ko ay hindi natutulog eh. Ganyan siya na. Hanggang 3:00, hindi natulog. Kaya nung nakatulog na, pwede na ako matulog o hindi? Nung ako ay humiga na ng 3:00, 4:00, nagising ulit. Gutom pala ulit. Kasi 12:30 yung kumain, di ba? O sige, timpla ulit ng gatas, tapos pakainin. Tapos natulog na ulit. Mga 5. 5:30 may kami, morning devotion. Hindi pwedeng hindi umatin eh. Kaya, sige, join tayo. Nung nag-join ako ng morning devotion, pagkatapos, meron kaming soccer. Ano ba naman yan? Lamig-lamig magsasoccer kayo? Ako, hindi po ako mahilig mag-soccer. Mahilig lang po ako mag-basketball. Pero, 6:00 ng umaga, malamig o hindi? Sinong gustong maglaro? Etong mga taong to naglalaro sa umaga, sa puso ko lang sinabi ko, mga balo na kayo ha. Pero itong mga Koreano, talagang baliw na baliw sa soccer eh. Pag ako hindi nag-join, anong isipin nila? KJ to. Mag-exercise ka, tingnan mo ang taba-tama mo, dapat mag-join ka eh. O sige, mag-join na ako. So nag-join kami. Tapos nung pagkatapos, breakfast, morning, meron na naman kaming pastor's fellowship. Ano ba, ba't pa kasi ako nagpastor? May fellowship pa naman. Gusto ko na magpahinga eh, tuloy-tuloy. Tapos meron ng, umaga na. Pagka umaga na, start na yung trabaho, di ba? Hindi na pwedeng magpahinga eh. Kaya nung bumalik na ako, alaga ulit ng bata, Liz, ito pala yung buhay. Pero alam po ninyo, ako wala akong alam eh. Paano ba paano ba magpakain, paano ba, hindi ko alam eh. Pero unti-unti, tinuturuan ako eh. Pero why am I sharing this story? Kahit na gusto ko magpahinga, hindi pwedeng magpahinga. Tao ba? Kahit na gusto ko ng, mag-enjoy, hindi ko na kaya. Wala nang free time. Wala nang, relax time. Wala nang ganun eh. Wala nang, yung movie showing, movie time. Pero, nung ako ay dati single lang, I can do whatever I want. Tama ba? Pwedeng lakwatsa dito, pwedeng kain dito, kain doon. Pero nung nag-asawa na, pwede na bang maging malaya? Kailangan mo na magpaalam, di ba? Buti na lang. Dahil alam niya sa church, Bible study dito, Bible study doon. Hindi na po siya nagdududay. Minsan nagbibideo call. Nasan ka ngayon? Tingnan mo, Bible study kami dito. Kaya, hindi na nagdududay kahit saan ako pumunta. Kaya, hindi na malaya. Pero nung nagkaanak na, mas hindi na malaya. Tama po ba? Pero alam niyo, my life was changed. Nung ako ay mag-isa, tapos nung ako ay nag-asawa, nag-iba eh. Pero nung ako ay nagkaanak na, nag-iba uli. Yung buhay ko ay hindi na pwedeng maging katulad ng dati. Once I gain something in my life, I cannot live my life like before. Alam niyo po yung caterpillar? Yung caterpillar, nag-change into butterfly. Yung caterpillar, dati gumagapang lang eh. Tama po ba? Pero nung siya ay nag-change na, lumilipad na eh. Tama ba? Yung lumilipad na butterfly, pwede bang gumapang? Hindi na eh.
Itong buhay ng butterfly can never be the same before. Sa Pokemon, pwedeng bumalik. Pero dito, hindi yung nag-evolve tapos babalik sa caterpillar tapos gagapang uli. Hindi ganun eh. Tama po ba? Hindi na pwedeng mabuhay katulad ng dati. Ako, sabihin ko po sa inyo, talagang ako po ay tamad po ako eh. Kilala niyo po si Juan Tamad. Yung storya po na yun ay, actually, hindi po talaga Juan Tamad. Di ba, kung nakikita niya sa mga comics dati, si Juan Tamad, hinihintay niya bumagsak yung bayabas ba yan? Di ba? Hindi, pwede namang pitasin, pero hinihintay niya na lang, di ba? Pero yung totoong kwento niyan, ganito po kasi yun. Yung Juan Tamad na yun ay ginawa ng mga Spanish eh. Ang totoo, yung mga Pilipino, maaga gumigising. Ewan ko po ngayon ha, pero dati, alas 3, yung mga magsasaka. Kaya pagka natapos na yung trabaho nila, anong oras na yun? Alas 8, diba? Alas 7. Kaya doon na sila nagpapahinga kasi tapos na yung trabaho nila eh. At magpapahinga na sila. Pero doon, nagigising yung mga Spaniards. Oy, mga Pilipino, bakit hanggang ngayon kayo? Natutulog pa rin ba kayo? Gising kayo. Kaya akala nila, tamad ang mga Pilipino. Yun po yung original story po ng Juan Tamad eh. Ewan ko kung kailan nagbago ng Juan Tamad na tamad talaga ng ganito. Pero ang gusto ko pong sabihin ay, ako po ay, katulad ng Juan Tamad, sobrang tamad. Sobrang tamad. Buti nga wala dito si Hana eh. Pero alam niyo po ba si Hana ay, dati, ano ko po yun eh, kanang kamay. Merong tubig dyan. Oh, Hana, yung tubig, kunin mo yan dito. Dito. Tapos pagka napagod, Hana, yan dito. Kailangan, masakit yung massage tayo dito. Hana, yan dito. Lahat na lang si Hana. Kaya ngayon si Hana ay sobrang masaya kasi hindi daw ako kasama eh. Kaya, merong niche yung kapatid ko. Nung ako ay kinasal, Kuya, wag mong itatrato yung asawa mo katulad ko. Sabi niya sa akin. Pero alam niyo, nung ako ay nag-asawa na, kailangan pa good shot o hindi? Kailangan good shot, di ba? Kailangan eh. Para makuha yung puseso, dapat, ano ba yung pang pa-good shot natin yung asset? Dapat, may itsura, di ba? Tapos mabango, maganda yung, panglabas. Tapos dapat may pera. May pera dapat o hindi? Oh, may pera, may kotse, may lupa, may mga ganito. Lahat ng ganito, wala ako eh. Wala akong pabango. Yung meron lang ako yung cologne, yung... cologne. Tapos, kailangan may itsura eh. Ako, wala rin akong itsura eh. Tapos, kailangan, yung medyo, maganda yung forma, di ba? Yung puro forma ko, ganito lang yung forma ko. Wala na akong ibang damit, puro ganito lang. Necktie, t-shirt. Wala akong may pagmalaki. Pero, sa loob po ng mundo ng Diyos ay, meron pong isang salita, isang bagay na pwede kong ipagmalaki. Ano ba yon? Ano ba yung meron sa akin? Walang iba kundi salita ng Diyos eh. Yung pananampalataya eh. Pero kung pati pananampalataya wala ko, ay nako, wala na akong ibang pwedeng maipagmalaki. Kaya, sinabi ko sa asawa ko, Honey, hindi pa kami siyempre asawa na. Ay, Juan, sister, ako, wala naman akong ganito, wala naman akong ganito, pero sa akin, meron akong ganitong pananampalataya. I have faith. Tignan mo, for 20 years, I was living in the Philippines. Ni minsan, hindi ako nagutom eh. Tingnan mo, nag-survive ako ng mabuti. Maraming kilos ng Diyos na buhay sa akin, nangyari sa akin. Sinashare ko yung naging testimony ko. How God works in my life. Tapos, for the past, kasi may KFC. Tingnan mo, meron tayong Philippine Church dito. Actually, yung Philippine Church, wala. Kakasimula pa lang namin. Hindi ko alam kung paano gagawin. Pero, tinulungan ng Diyos. Tapos ako, nagko-Korean class ako, ganito. Tinulungan ako ng Diyos. Ganito. Kaya, pagka ikaw, nag-asawa ka sa akin, huwag ka mag-alala. Hindi ka magugutom. Hindi ka mahirapan. Kailangan ko rin, convince, di ba? Tapos pumunta ako dun sa tatay niya. Yung tatay niya, hindi umaatin sa church natin hindi naniniwala sa Diyos. Tay, huwag kayong mag-alala. Kung pinalaki niyo ng mabuti yung anak niyo ngayon, mas magiging mabuti po siya mula ngayon. Yung pag-ibig na ibigay niyo sa kanya,
imamana ko po yun. Tay, I will treasure your love. Kung paano nyo minahal yung anak nyo, ganun ko rin po mamahalin. Kung paano nyo po iningatan, ganun nyo ko po rin ingatin. Tingnan nyo po, ito po, ganito po yung family po namin, ganito po yung naging buhay namin. Kaya itong tatay ay natouch eh. Yeah, sige. Mukhang pwede ko nang ipagkatiwala yung anak ko sa'yo. O sige. Okay, to make the long story short, ganito. Kaya, ngayon, di ba, hindi ako pwedeng maging tamad sa asawa ko eh. Tama po ba? Tapos, sa center po natin, hindi lang po kami yung nakatira eh. Meron po tayong mga volunteer, mga GNC. Andito po si Brother Deshik. Andito po Sister Nikki. Mas maraming tao, mas malaking gastos, mas konting gastos. Hindi ko nga rin alam kung saan ako kukuha ng pera. Pero honey, huwag ka mag-alala. Alam ng Diyos. That's why I believe God will provide. God will provide. Hindi tayo magugutom. Tingnan mo si Nikki. Mukha bang nagutom? Hindi nagutom yan. Tingnan mo. Malusog yan eh. Kasi nung nakarang araw, lagi kami nagchichikin eh. Yun ang testimony ko. Tingnan niyo po. So, what I want to share is, ako ay tamad eh. Pero nung nag-asawa na, hindi pwedeng maging tamad. Pero nung nagkaroon ng anak na, pwede ba rin maging tamad? Nakapagod na ako, hindi ko na kaya. Bahala ka na kung magutam ko na, iwan na lang kita. Pwede bang ganon? Hindi pwede. Kahit na pagod, kahit na masakit, kahit na mahirap, kailangan pa rin gumising at magtimpla ng gatas o hindi? Kailangan eh. Pero yun ay, hindi si Joshua eh. Naintindihan nyo? That is not me. I'm a person who is weak. I'm a person who is lazy. But because of the love that I receive, pag-ibig na natanggap ko sa asawa ko, pag-ibig na natanggap ko sa anak ko, I cannot live my life before. Amin po ba? Hindi ko kaya mabuhay yung katulad ng buhay ko na dati eh. Kailangan maging masipag. Tama po ba o hindi? Hindi ako yung magsisikap, kailangan masipag, hindi ganito eh. Walang magagawa, I don't have any other choice but to live in that life. Amin po ba? Yes, the same thing. Once we experience God's life in our life, kung natikman natin yung kilos ng Diyos sa ating buhay, hindi tayo pwede mabuhay ng buhay natin dati. Hindi natin kayang balikan yung buhay natin sa mundo. Amin po ba? Kahit na gusto ko bumalik sa laman, hindi ko kayang bumalik sa laman. Bakit? Dahil mas malaki ang pag-ibig ng Diyos na dumating sa akin. Amin po ba? Yung butterfly, ayaw ka nang lumipad. Mas gusto ko yung gumagapang na lang ako. Lord, pwede po ba ako maging caterpillar na lang ako? Balik na rin man natin yung mundo. Yung butterfly, pwede ba bumalik sa caterpillar? Yung tadpole, pwede ba maging... Ano yan? Yung tadpole ay nag-evolve ng frog. Pwede ba maging frog? Pwede. Pero yung frog, pwede maging tadpole. Naintindihan nyo? Yung tadpole, lumalangoy-langoy lang dati. Pero ngayon, nung naging siya ay frog na, tumatalon na, kokak-kokak na, di ba? Tama po ba? Ibang-iba na yung buhay niya eh. Once we encounter and experience God's love in our life, we can never live the life before we had. And that is how God is transforming our life. Amen po ba? Amen. That's why do not sin. Sin no more. Why? Because there's Jesus in you. Hindi na ikaw ang makikipaglaban sa kasalanan na yan. Hindi na ikaw yung makikipaglaban sa kasamaan na yan. Sino na? Si Jesus na ito. Amen po ba? Kaya, sige po, next, tingnan po natin. So, love is something that we have. For what? To do on purpose. When we do something, if we don't do this through love, there is no any other purpose eh. Wala nang dahilan, bakit ko gagawin ito? Tama po ba? Walang nagpupush eh, walang gasoline, walang engine. How can I push through? How can I continue without any purpose? But the purpose is
That is the love that we encounter in our life. Sige po, basahin po natin sa Ephesians chapter 4, verse 23. Ang sabi dito ay, ready, go. In true righteousness and holiness. So, we are now renewed. Amen po ba? Tayo ay ginawa ng bago eh. We are renewed in the spirit of your mind. God already changed. Kung dati ako, ay, lagi akong tamad. Ay, wala akong oras sa ganito. Ngayon, kahit gusto kong bumalik sa ganong klaseng buhay, hindi na pwede. Because we are now renewed. Amen po ba? And that you put on the new man which was created according. Sa pamamagitan sa Tagalog ay, sa pamamagitan ng Panginoon. Amin po ba? Ang bagay na yun ay nangyari hindi sa pamamagitan ng tao, pero sa pamamagitan ng Diyos. Tayo ay lumalakad sa righteousness and holiness. Amin po ba? Sa next. Everyone, are you able to practice this love? So, what is love? Let's go back to the main topic natin kanina. God is love. Amin po ba? And what is that love? Yun daw yung pinakadakilang bagay eh. Love that can sacrifice. Amin po ba? Love that can serve. Not to be served, but to serve. Love that can put first other, not me. Amin po ba? Love that can transform. And that love is in you. Amin po ba? In you. Kaya basahin po natin Philippians chapter 4 verse 13. Ready? Go. Dati, I can do something lang. But now, I can do all things through Christ. Ang true ay sa Tagalog ay sa pamamagitan din eh. Hindi sa pamamagitan ng tao. Sa pamamagitan ni Jesus. Ay, Pastor, nahiya po ako tumayo sa harapan eh. Hindi ko po kaya na hindi po ako sanay magsalita sa harapan ng tao eh. Yes, that is true, Jomar. Amin po ba? But through Jesus, I can do or not? I can. Hindi po ako marunong magganito. I don't know how to invite people. I don't know how to share the word. I don't know how to live like a Christ-like life. Hindi ko po kaya eh. Hindi ko po alam yan eh. Hindi ko po. Siyempre, hindi natin alam. Sino bang alam kaagad? Tama po ba? But God is not only helping us, not only giving us something that we need, but God is teaching us His life itself. Amen? Amen. Sa, basahin po natin last. Romans chapter 8 verse 37. Ready? Go! We are more than conquerors. Alam niyo ba yung conquer? We conquer. We overcome. Sa, yung topic po natin kanina, what makes us overcome? Paano ba natin na-overcome? Meron tayong ganitong challenge, meron tayong ganitong struggle. How do we overcome? And our topic, the Bible is telling us, we can all overcome these things because we are more than conqueror through Him. Who is this Him? He is Jesus eh. Amen po ba? Amen. Through Him who loved us. Yun ang pag-ibig eh. Amen? Amen? And that love is in you. And that love is in us. So we can overcome now. Amen? Huwag kayong manghinayang. Huwag kayong manghina. Huwag kayong matakot. Huwag kayong tumalikod. Because there is love in you. And if you do not know that love, you do not know God. Why? Because God is love. Amen? Merong pag-ibig sa atin eh, kasi tayo ay nakatanggap na ng pag-ibig. He loved us first. That's why we love. We know how to love. We know how to love others. We know how to love ourselves. But the greatest of this love is love that sacrifice. Love that put others first. Love that serve. Love that transform the life of people. To make the long story short is, love is, we are more than conqueror. Love is God. Love is Jesus. And that love is in you. That's why now I am
Sabi niya kanina, I am kind, I am patient, di ba? Tama po yan eh. But now, I am strong enough to stand up. Dati kung ako nangihina, dati kung ako hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. But now, I know, I have this assurance, I have this faith, I have this trust that I can face all these things. I can conquer all these things. Because we are more than conquerors. Amen po ba? Sige po, manalangin po tayo at tapusin po natin. Amang Diyos, maraming salamat po sa araw na ipinagkaloob niyo po sa amin. We are weak. And we are scared. We have this heavy burden in our hearts. But from the time that we met Jesus in our life, when we encounter His love in our life were transformed. Our life is renewed. And now we are more than conqueror because of the love that we receive, because of the love that we encounter. And that love is the sacrifice of God that He gave His only begotten Son for us to have this eternal life. We thank you and we praise you. Sa lahat po ng mga kasama po namin dito, naway, isa-isa po kami, ingatan po ninyo at gabayan po ninyo. Lahat po kami, sa trabaho mo man, sa pamilya po man, naway sa pamamagitan po ng pag-ibig na natanggap po namin. Ito ang pag-ibig na po nito ay ang kumilos sa aming buhay. And this love will guide us to the path wherein God can work in our life. We thank you once again. Sa buong linggo po na ito, sa buong buwan po na ito, ay gusto po namin sa inyo ipagkaloob. You are the one who works in our life. You are the one who decide in our life. You are the one who guide our path in every day. We thank you and we praise you. Lahat mga bagay pinagkakaloob po namin sa inyo. At kami po ay nanalangin sa pangalan po ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.